No, so ngayon, no, ang pag-usapan nito tungkol sa ating pananampalataya, no, sa ating Diyos. No. Alam ko naman, no, na sa atin dito, sa bawat buhay natin dito is nagsisikap tayo kung paano makasurvive dito sa mundong ito. May suporta tayo sa ating mga pamilya, meron tayong mga negosyo, mga trabaho, no. So, gusto ko sanang encourage ang iba, no, or ang lahat ng mga tao, no, na sana, no, wag po tayong humiwalay sa ating Panginoon. No, wag po nating hayaan na yung mga kayamanan or pera or trabaho or negosyo na siyang dahilan upang tayo ay makalimot sa Panginoon. Nabantayan niyo po lagi yung puso niyo, baka yung puso niyo ay kumbaga nanatili na dyan sa kayamanan niyo at malayo na sa Panginoon. So, huwag sana nating hayaan na ang itong mga bagay na ito ang siyang dahilan upang tayo ay ma-off track. No, kumbaga hindi na tayo nakadaan or hindi na tayo nakadaan sa tamang daan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, kailangan bantayan natin lagi ang ating mga ginagawa. No? So, kailangan, kasi dito sa mundong ito, ang kayamanan kasi is, hindi talaga natin mapapakinabangan yan ng habang buhay. So, dito lamang yan. No? So, dito lamang yan. No? Hindi natin yan madadala pagkamatay natin. So, huwag sana nating hayaan na itong mga bagay na ito ang siyang dahilan upang tayo mapalayo sa Diyos. Mananatili po tayo sa Kanya. Kasi dito sa mundong ito, sa buhay na ito, wala tayong ibang pag-asa kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang. Hintayin natin siya, no, hanggang sa kanyang pagbalik. Kasi kung tayo, masyado tayong busy or nagiging busy na tayo sa ating mga negosyo, trabaho, eskwela, or ano pa mga ginagawa natin, nagiging busy na tayo, yung puso natin andoon na. Nakalimutan na natin ang Panginoon. Sinasabi natin, oh, sumasamba pa rin ako sa Panginoon, nakikilala pa rin ako sa Panginoon, pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. Minsan nalilinlang mo ang sarili mo ng mga ganyan, pero huwag mong hayaan, no, na ito mga bagay na ito ang siyang dahilan na siyang na-distract sa iyo upang yung puso at isip mo mapalayo sa Panginoon. Kasi hindi natin alam ang babala ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Hindi natin alam kung kailan ang kanyang pagdating. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan tayo ay laging nakahanda at nagbabantay sa kanyang pagdating. Upang sa kanyang pagdating, darating man siya ng madaling araw, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, 12, na naabutan tayo niya, no, na naghihintay sa kanyang pagbalik, kukunin niya tayo. At doon mo ma-realize na ang mga bagay dito sa mundong ito, walang kabuluhan. So wag nating hayaan, no, na lamunin tayo ng mga kayamanan dito sa mundong ito. Kasikatan, pera, kalawlatian. Pagsikapan po natin, no, na kalulugdan tayo ng Panginoon. Pagsikapan natin, no, gawin natin kung ano yung mga bagay na kinalulugdan niya. Yung mga bagay na gusto ng Diyos. Paglingkuran natin siya hanggang kamatayan. Kasi dito sa mundong ito, tignan mo mga tao, di ba? Hindi naman sa nanaw na ano tawag yun, hinuhusgahan ko. So, mapapansin mo ang mga tao, minsan, kumbaga, nagiging kontento sila sa mga bagay sa mundong ito. Minsan, sinasabi na nila, wala na kaming kailangan, hindi na namin kailangan ng Panginoon. Nagpapayaman, mga ganito, ganyan. So, yung mga ginagawa nila, sila lang yung nagpapahirap sa kanilang mga sarili. Ginagawa nilang delikado yung buhay nila. Kasi, ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, kahit pa makamit mo ang mga bagay sa mundong ito, kahit ang mundong ito, walang mapapalayan kung mapaparusahan ka naman. Kasi dito sa mundong ito, tignan mo si Kristo, anak ng Diyos, inuopera ni Satanas ng kayamanan, kasikatan, kaningningan sa mundong ito, nung pinakita sa kanya ang mundo. Pero ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, sambahin mo ang Panginoon na iyong Diyos. Hindi siya nagpalinlang kasi nga alam niya na ang bagay dito sa mundong ito, temporary. Napakaikli ng bagay sa mundong ito. So ang tao kasi, inoofferan lang ni Satanas sa mga ganito, ginagrab na agad. At dahil dito, napalayo na agad ang tao. So huwag nating hayaan na itong mga bagay na ito ang siyang dahilan upang tayo mapalayo sa Kanya. Matigil ang ating pananampalataya. Huwag niyo pong linlangin ang inyong sarili ninyo na inakala niyo na nanatili pa rin kayo sa Panginoon. Kahit na alam niyo na sa puso ninyo wala ang Panginoon. Ang kasulatan mismo nagsabi, ang ating Panginoon nagsabi, pinupuri lamang nila ako sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. So, huwag sana nating hayaan
no, na pinupuri nga natin siya, sinasamba nga natin siya, ngunit sa labi lamang yun. Pero yung puso natin, alam natin na nadidistract tayo. Alam natin yung puso natin nandoon sa kayamanan natin, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, or ano pa man, sa pera. Maraming mga tao kasi ngayon no, na double time. No, double time. Minsan ang linggo gawin ng Lunes. Double time hanggang sa marami akong kilala na no, so wag naman sana nating hayaan no na yung mga pagkakataon no na binigay sa atin ng Diyos, yung chance to repent, na magbalik. Magsimba tayo, sambahin natin ang Panginoon. Not only just in church, but every day, every morning, every day, every hour, every day. So, liban na sambahin mo, magsamba tayo doon sa Panginoon sa simbahan every Sunday. Maliban doon, sambahin mo rin ang Panginoon doon sa loob ng iyong kwarto. Ayon sa kautusan na sinasabi ng ating Panginoon doon sa sulat ng Matthew chapter 6. So, sambahin natin siya kasi isa itong uri sa paghihintay natin sa Kanya. Kung madadatnan tayo na pagdating niya ng araw na yon na tayo ay naghihintay sa Kanya, yung puso natin andun sa Kanya, naghihintay tayo, kukunin niya tayo, tulad tayo ng isang alipin na ipinamahala niya ang isang bahay, ang kanyang bahay, at umalis siya. Babalik siya na hindi niya sinasabi anong araw, pizza, oras. Tapos sa pagbalik niya, kailangan hindi tayo tulog. Ano ibig sabihin ng tulog? Yung namumuhay tayo na malayo sa Panginoon. Namumuhay tayo sa kasamaan na wala ang Diyos sa atin. Kailangan nakadilat pa rin tayo, nakagising, nakagwardya, naghihintay sa kanyang pagbalik. Sa anong paraan? Yung patuloy tayo nananampalataya sa Kanya. Upang sa pagbalik niya, katanggapin niya tayo doon sa buhay na walang hanggan. Kasi nga, ang buhay na walang hanggan, nasa pamamagitan lamang ng ating Panginoon Kristo. At wala na kahit sino. So hanggang dito na lang, and God bless everyone. Amen.